Magandang umaga po sa inyong lahat. Malapit na po ang pagtatapos ng ating Flores de Mayo dahil ngayon ay ang ika-27 ng Mayo. At natapos natin kanina ang pag-aalay ng unang bulaklak, ang isang bahagi ng Rosaryo ng Mahal na Birhen. Ngayon naman, ang assignment natin bilang pangalawang bulaklak na iaalay sa Mahal na Birhen ay ito: gumawa ng isang lubos na hayag ng kababaan, pakundangan sa pag-ibig sa mahal na ina ng Diyos. An act of humility. Kahit anong gawain, basta ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba. At gawin natin ito sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Okay? So kahapon po, pinagnilayan natin ang pagsilang ng sanggol na si Jesus. Ngayon naman, ang ika-27 araw ay nagdadala sa pagninilay tungkol sa mga halimbawang ipinakita sa atin ni Jesus bilang bata. Kung mapapansin ninyo, medyo malaki ang kiling ng mga meditations ni Padre Sevilla sa mga bata o sa kabataan ng ating Panginoong Hesus. Kasi alam naman natin lahat na kadalasan ang dumadalo o gumagawa ng Flores de Mayo ay ang mga bata. Ang sabi ni Padre Sevilla, si Jesus, nung siya'y bata, siya'y naging masunurin kina Maria at Jose. Okay? Tumalima siya. At kung tutusin, bagamat siya ay Diyos, tumalima at sumunod ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Tatandaan natin, ang mahal na Birhen at si San Jose ay mga tao na nilikha ng Diyos. At tatandaan natin, ang sabi ni Apostol San Pablo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga, bagamat si Jesus ay Diyos na lumikha at totoo na siya ay may likha maging sa mahal na Birheng Maria at kay San Jose, ang Diyos ay naging masunurin sa kanyang mga nilikha. So, sa anong bagay sa mga kaabalahan at gagawing kababaan sa paghahati sa pagsibak ng kahoy, sa pagwawalis sa bahay, at iba pang mga ganitong bagay, nang tignan siya't ariing anak ng isang maralitang karpintero. Okay? Sipin nyo, si San Jose ay isang anluwage, isang karpintero, ngunit sa kanya ay nagpasakop sa kapangyarihan ng karpinterong ito na si San Jose, ay nagpasakop ang kanyang Diyos, ang Panginoong Jesus. Nagwalis ng bahay si Jesus, maaring tumulong sa pagkukumpuni, gumanap ng mga maliliit na mga gawain na kaya ng isang bata. Okay? At ang tanong ni Padre Sevilla, at paano ang pagsunod niya? Well, taglay ang kadagliang kaligayahan at katuwaan ng loob. Di ba tayo, nung tayo mga bata, naiinis tayo kapag nauutusan tayo ng ating mga magulang. Okay? Nasusuya tayo kapag sinasabi, oy, maghugas ka nga ng pinggan. Iligpit mo nga yung pinaghigaan mo. Okay? O kaya, iligpit mo muna yung mga laruan mo. Mami, tsaka na lang. Okay? Pero si Jesus ay tumalima, sumunod ng may kaligayahan at katuwaan ng loob. At yung attitude na ito ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang kagandahang asal, ay isang pagpula
sa ating mga kasuwayan na hinahatulang dapat parusahan. So kung titignan natin yung humility ni Christ, yung obedience ni Jesus sa kanyang mga makalupang magulang, stands as a condemnation of our acts of disobedience. Yung ating mga kasuwayan ay pinupulaan ng magandang asal ng Panginoong Jesus. So nung siya'y bata, ang ating Panginoon ay palaging nagtatrabaho o nagdarasal. Ora et labora. Ngayon, parang we look down upon imposing certain work or responsibilities to children. Father, hayaan mo silang maging bata. Hayaan mo silang maglaro. Well, totoo naman, kailangan maglaro ng bata. Pero, kailangan sa murang gulang pa lamang nila ay sinasanay natin sila sa pagganap ng mga responsibilidad. Fulfillment of certain domestic responsibilities. Okay. Kaya nga ang sabi ni Padre Sevilla, si Jesus, kapag hindi siya nagtatrabaho, nung siya'y bata, siya ay nagdarasal. Okay. Dadatnan kaya si Jesus ng anumang kasamaan o kapahamakan kung siya'y mang-uusyoso o kapahamakan kung siya'y mang-uusyoso at o kaya'y walang gawing anuman? May panganib kaya na siya ay mahulog sa tukso? Hindi. Okay? May panganib kaya mahulog siya sa tukso? Hindi. Matutukso kaya si Jesus? Oo. Tandaan nyo, there was the temptation of Jesus in the desert. Yes, matutukso si Jesus. Pero hindi siya mahuhulog sa tukso. Well, that is because He is God. Okay? Yun naman ang edge ni Jesus sa atin. Okay? Yun yung lamang ni Jesus sa atin. Siya ay Diyos. Okay? Pero, kahit hindi siya mahuhulog sa tukso, ibig ng ating Panginoon na tayo ay mapasunod sa Kanya. Kaya nagbigay siya ng halimbawa sa lahat ng mga batang mahihina at marurupok. Mga halimbawa tungkol sa dapat na gagawin upang malabanan ng mga kabataan at malupig ang mga tuksong madalas ay sumasalakay. Naku, lalo na ngayon. Bakit? Kasi, di ba nga, sabi nga ni Don Bosco, the idle mind is the workshop of the devil. Ang isipang walang pinagkakaabalahan ay ang lugar na kung saan gumagawa ang demonyo. Kaya nga, ang laki ng pagpula ng magagandang asal ni Jesucristo sa ating kausyusuhan, o kawalang ginagawa na hinatulang dapat parusahan. So nakikitang nadadagdagan ang kabaitan at kabanalan ni Jesus, samantalang nadadagdagan ang kanyang paglaki, ang kanyang pagtanda dala ng panahon. While Jesus increases in age, He increases in holiness. Hindi lamang sa harapan ng Panginoong Diyos, kundi sa harapan din ng mga tao. Upang maituro sa atin na dapat naman tayong palaging masulong at magpakalago sa kabanalan, so that you and I may be given an example of increasing in holiness at magpakita ng mabuting halimbawa
na makaakit sa ating kapwa sa paggawa ng kabanalan na maragdagan pa sa dati. At remember, as we age, we should increase in holiness. Habang tayo ay tumatanda, dapat sumusulong tayo at umuunlad sa kabanalan. Okay? Kailangan madagdagan pa sa dati. Datapwat, unawain na magpakabanal muna't magpakabait sa harapan ng Panginoong Diyos bago sa harapan ng mga tao. And that should be our main concern. Unahin ang pagpapakabanal sa harap ng tao bago pa man din sa harap ng mga tao. Kasi kadalasan, we are more concerned with how we will appear before other people, kaya maging ang ating kabutihan ay nagiging pagbabalat kayo. Our first concern should be to please God, because God, the angels, and the saints are our public. Yun ang sabi ni Saint John Marie Vianney. So kailangan ipagpilitan natin unahin ang pagbibigay lugod sa Diyos. Anong pagkapait-pait ng pinangungusap sa aking asal ng kalugod-lugod na asal ni Jesus. Napapahiya tayo kapag nakikita natin ang kabutihan ng batang Jesus. Okay? Ang laki ng pagpula sa hindi ko pagsulong at hindi ko paglago sa kabanalan, sa mga masama kong pagpapasunod, sa mga pagtingin at kahihiyan sa tao na hinahatulan dapat ay parusahan. Ang halimbawa ni Padre Sevilla ay si Dominica del Paraiso, isang monghe ng orden ni Santo Domingo, na mula sa pagkabata ay naging masunurin sa pagtupad niya kay Jesus. At sa bagay na ito'y ginantihan siya ng mahal na birhen ng mga tanging biyaya, mga tanging grasya. Sinasalita, sabi sa kanyang talambuhay na nung siya'y bata pa, si Dominica, nang siya'y munti pang bata, ay napakita sa kanya ang birhen ng mga anghel. At binigyan siya ng mga aral na ganito ang sabi, maging masunurin ka sa iyong ina. Kasi at that time, patay na ang tatay niya. Sa lahat ng tao sa bahay ay magpakita ka ng kababaan at paggalang sa kanila. Makipagkasundo ka sa lahat at kailanmay huwag kang magbigay daan o dahilan sa pagkakagalit at ipagkakasira ng kapwa mo. Huwag mong payagang mamulos sa bibig mo ang isa man lamang ng kasinungalingan. Huwag kang magsisinungaling. Bagkus lagyan mo muna ng isang bagang yung dila. Always purify your mouth, your tongue. Huwag kang masalita. Idilat mo, ito maganda, idilat mo ang iyong mga mata sa pagtitig sa langit at ipikit mo naman ang mga ito sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Ganda, no? Idilat mo ang iyong mga mata sa mga bagay sa langit at ipikit mo ito sa mga bagay-bagay sa lupa. Pakaingatan mong maigi na huwag magkasala sa kanino man at kahit sa iyong sariling katawan, at huwag titingin sa anumang bahagi ng iyong katawan, umilag ka sa anino ng alinmang kasalanan nang matumpak ko, nang maitama ka sa lahat ng bagay. Huwag kang gagawa ng anuman kundi mo muna isasangguni sa Diyos. At tinanggap ng mabait at inosenteng bata ang mga aral na ito at mula noon inilagay sa gawa, isinabuhay
alinsunod sa mga wika at salita ng mahal na birhen. Ano pa nga't sa tuwing maghihilamos siya, mayroon siya mga penances na naging excessive. So, sinasabihan siya ng kapatid, huwag naman yan, that's too excessive. Pero, she did not find any consolation, not until the Blessed Virgin herself told her, huwag kang totoong magpakalabis sa pagiging scrupulous. At huwag kang magpakita sa iyong kapatid ng katigasan at sa mga ukol at kailangang bagay. Sapagkat ang gusto lamang niya ay magbigay sa iyo ng mabubuting aral. Ganito ang ginawa ng bata magmula noon. Kaya malaon, binigyan siya ng kanyang inang nagngangalang Constancia ng tela na gagawing damit. Pero nalito, nagulo ang isipan ng batang si Domenica. Kasi gusto niyang sundin ang bilin sa kanya ng kanyang ina, pero hindi naman siya marunong tumabas. Hindi siya marunong manahi. Kaya nga, sa pag-aalangan niyang to, dumulog siya muli sa mahal na birhen. At nagpakita sa kanyang mahal na birhen, at itinuro sa kanya kung paano ang paggawa ng damit. So, kinuha ng mahal na birhen ang gunting at nagsimula siyang tumabas. Okay? Nagsimula siyang tumabas. Nagsimula siyang tumabas at kinuha ang karayom at nagsimulang manahi. At sa paraang ito, bagamat siya'y bata pa, natutunan ni Domenica kung paano manahi at nakilala siya bilang isang magaling na mananahi. Malinis na malinis ang kanyang gawa. Ano pat walang makatulad at walang makaparis sa kanyang mga pananahi. At sapagkat hindi pa napakamahalang magaling sa paggamit ng gunting dahil sa kanyang kamusmusan, binasbasan na ng mahal na birhen ang maliliit niyang kamay at winikang idinagdag, ngayon gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo at saka nawala ang mahal na birhen. Kaya sino ang di magtataka at magpupuri sa kawilihang gawa ng katamis-tamisang birhen? Sino ang di makapamamalas kung kaya kay Domenica ginawa ng katungkulang ina ay dahil sa pagganti sa pagiging masunurin niyang bata. Kaya ang handog, kailanman huwag mong sasayanging dumaan kahit mumunting oras nang wala kang pinagkakaabalahan. At kung wala kang magawa, mabuti pa'y bumasa ka ng isang mabuting aklat sa kapurihan ng mahal na Birheng Maria. Okay? So, never have idle moments. Kung talagang wala kang magawa, read a good devotional book in honor of the Virgin Mary. Hakulatoria. Monstrate esse matrem. Ipakita mo po sa akin na ikaw ang aking ina. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who, at the foot of the cross, were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love,
to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us. For He took upon Himself our suffering and burdened Himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to Thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and ever blessed Virgin Mary. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessed Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sana po bukas, magsama-sama muli tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Birhen. Magandang umaga sa inyong lahat.